Sound check. Test mic. Sound check. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At pakipress na din po si notification bell para palagi po kayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. Ayan. So by the way, part 1 po ito, no? At sisikapin po natin magkaroon ng part 2 kahit pagod tayo. So by the way, don't forget to follow my account sa my Instagrams kung meron po kayong account dito, no? So paki-search lang po si Stock Play and ayun. So click the follow button. So ayan. So first natin ay si MRC. Yan, kasi na-halt to, di ba? Or na-suspend. Okay. So let me check first. O yan. So yung last niya guys, December 9. Tapos ngayon lang na lift yung kanyang suspension, ano? Ayan. December 17, di ba? So sa part na to, pinush. Right? So siya ay nag-form ng gap. Right? So we have here the gap. Gap up or yung tinatawag na rising window, ano? Rising window. And sa part na to, so pinush siya. Tapos binuhusan din, guys. O, diba? So this is very bad, especially sa mga sa mga baguhan pa lang sa stock market. Ayan eh. So based dito, i-check po muna natin yung kanyang resistance and support. Okay. Ayan, so wait lang. Medyo mabagal yung ating laptop. Okay, so base dito, meron ba tayo? Resistance, support, tas resistance. Ayan. So dito, ayan, so parang resistance to eh, di ba? Series of touches, okay, around here. Ayan, tapos ilaki natin. Okay, so parang resistance to, no? Tapos yung support is saan ba pwede? Okay, so possible dito pero ayan, so dito guys. Ayan, so mas matigas dito eh. So 0.55, no? Ayan, so ito yung support natin sa may 0.55 series of touches. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 7, ano? So sa part na to, dito nag-form yung gap. Ayan. Ayan, siya ay binuhusan niya, di ba? Ayan. So bali dito, support siya. Ayan, ito yung kanyang pinaka-support right now, ano? 0.60 or 6. 0.6, malapit dyan, guys. So, we have series of touches, right? 1, 2, 3, 4, 5, and dami. 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan, support yan, guys, ano? So, tingnan natin kung siya ay mag-hold, and if ever na di siya mag-hold, so, take note, guys, ano? So, meron tayo ditong malapad na gap up, no? O, ayan. So, possible nga, pag hindi nag-hold, buhusan time na naman to. So, possible dito na yan. 0.55. Ayan. So, tignan po natin bukas. Ayan. Since Friday bukas, ano? So, ang normal, pagka Friday, take profit, no?
take profit day or sell off day pagka Friday. Tapos mga traders magre-re-entry na lang sa first day ng market next week. Ayan, pero tignan pa rin natin ano. Ayan. So let's see kung siya ay hold lang or sell off ulit bukas. Tapos sa moving average 50. So medyo malayo pa naman ano, 100 tapos 200, still intact pa to. Okay, so wait lang po natin si 200. O, diba? So we have here 50, 100 and 200. Still intact pa naman ano. Si cloud kaya. So kay cloud naman, still pataas naman siya no. O ayan. So si upper and lower cloud is pataas yung kanilang trajectory. So yun nga lang, red candle. O, diba? So maraming naipit dito kanina kay MRC. Ayan. So tignan po natin bukas. Ayan. Tapos so sa ating RSI, so siya ay nag-retest na dito sa may resistance. So this is very crucial ano. So bakit po natin nasabi? So kung di siya makakapanik dyan, edi possible sell off nga tayo bukas kay MRC. So another sell off no, possible pagka di nakapanik dito sa may resistance natin. Dito kay MACD. Ayan. So dito naman kay MACD, so siya ay nag-flip na no, si MACD line. So very obvious naman at siya ay nagko-converge with the signal line. So let's wait bukas kung ano yung mangyayari kay MRC ano. Kung siya ba ay crossover which is bullish or fake out na tinatawag. Ayan. Tapos sa may histogram natin, higher low. O, diba? Ayan. So, based dito, mukha naman siyang bullish ano, kay MACD. Pero sa price action, so parang binuhusan siya eh. So, tinulak lang pataas, pero binuhusan din. Diba? Sa volume. So, dito naman kay volume, so, check po natin. So, we have here the breakout. Ayan. So, ang pinakatanong dito is sustainable ba? No? Ayan. So, based kasi rito sa may price action natin, so medyo bearish eh. So, siya ay nag-form ng gap up pero wala. O, diba? So, sa part na to, maraming nagbentahan dito. Ayan. So, may 0.7 ano? Ayan. Tapos yung next po natin si PHA. So tingnan natin kung ano nangyari dito kay PHA. Okay. Ayan, so ito na. Let's see. Ayan, so binuhusan na. Right, sa 1.25 kasi resistance to eh. No? O, diba? O, resistance yan, guys, sa 1.25. So, sa part na to, tignan natin. So, right here, so, possible naman, buhusan to, no? O, yan, kasi di na nag-hold sa may support, eh. So, yung natin dito, next support is sa 1 peso. Diyan, malapit dito, no? Sa 1 peso. Ayan. Tapos, meron pa tayong trend line? Meron ba? So, if ever lang na meron, ano? Ayan, kaya chine-check po natin. Meron ba? Ayan, so check natin. So, let's check. Ayan, so tingnan natin. Tapos, sa baba, meron ba? Ayan. So, di pa naman confirm to, no? Kasi,
Ayan, parang 3 touches pa lang siya eh. So, we have 1, 2, tapos 3 dito sa part na to. Ayan. Tapos, so sa ating moving average, so i-check po natin, 50. Okay, pagka kasi malayo sa moving average is hype na yun. Pag gano'n, FOMO. Ayan, 50, malayo eh. Tapos, 100. Pero still intact pa naman din siya, 50, 100, and si 200. Diba? So, yun nga lang guys, kung papansin ninyo, malayo na si price action dito sa may 200-day moving average. So, that's why siya ay nasa markup pace na, ayan. Diba? So, super taas na guys. Super, yan, risky na kumbaga, Tapos kay Cloud, so kay Cloud naman, okay, parehas naman pataas, si upper cloud at si lower cloud. Diba? Si upper and lower is pataas yung kanya trajectory. Ayan. So, meaning, still bullish pa naman. Pero right now, siya ay sell off, ayan. Tapos, so sa mga indicators natin, let's check. So, dito, okay, so parang meron nang namumuong, bearish divergence pattern sa ating price action at indicator. So, dito kay RSI, so we have here lower high, high, lower high. Diba? So, pagka nag-drawing tayo dyan, lower high. Right? Tapos, sa may price action natin, so we have here higher high. So, we have high, higher high. Ayan, di ba? Ayan eh. Tapos, ayun, sa possible nga, this pattern is bearish divergence pattern. Lower high sa ating indicator, tapos higher high sa ating price action. Ayan. So, tingnan po natin, So, bearish divergence ang pinaka-pattern natin dito. Kay PHA. Tapos kay MACD, so medyo hindi convincing tong si MACD line, At medyo nakabaluktot ng konti, 'di ba? So anytime pwedeng buhusan niya pagka ganyan. And sa part na to kay histogram lower high, which is a bearish sign, Bearish reversal sign. Ayan, so base dito medyo bearish, Ayan, kay MACD. Tapos kay volume din guys. So we have here sell off. Right? So bali sa part na to, ang support natin is here. Okay, so dito pwede rito guys. Diyan. Okay. Ayan. So next po natin is PHA tapos BSC. Okay. So, dito kay BSE. O, yan. So, pinush siya, diba? So, pinush pataas pero wali. O. So, super haba ng wick. So, kawawa po yung mga nakabili rito sa part na to, Sa 0.55 or 56, malapit dito, guys. So, ipit sila. Diba? Super haba ng wick. So, sa part na to, shooting star. Ayan. Pero si body is color green, Ayan. So, dito nag-open, pero sa may taas nag-close. So, that's why siya ay green. Pero, kung titignan natin kasi, shooting star yan. Pag gaganyan, So, tinulak lang pataas. Tapos, nag-take profit na at nagbentahan na rito sa part na to. Diyan. So, medyo malapit naman dun sa ating na-drawing, na resistance. And, siya ay parang support na ngayon, diba? So, i-check po natin dito. Okay. So, bali, pala dito? Fresh breakout pala.
Di ba? So, wala pala to. Ayan. Hindi lang pala nabura yun. Kasi wala naman tayong ano dito pa. Mga candle sa may taas. Diba? Fresh breakout nga pala to si BSC. Ayun, so meron pala. sorry. Ayan, so lagger kasi yung aking laptop, no? Ayan, so meron pala. Ano ba yan? Ang bagal kasi yun, hindi ma-scroll. Kaya minsan nade-delay. Ayan. O, di punta muna tayo dito sa weekly chart para mas madali. Mahirap kasing i-scroll. O, ayan. Tapos itago muna natin si cloud. So, dito, ayan. So, resistance na kasi ito di ba? Ayan. O, so, minsan kasi, mas madaling tignan pag nasa higher time frame tayo. Like sa weekly chart and sa monthly chart. Di ba? So, sa part na to, resistance na. Dito sa may 0.47, malapit dito, resistance na yan Di ba? Series of touches. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Tapos, nag-breakout pa nga dyan, Tapos, ayun. Okay, around here. So, siya ay nag-retest dito, guys. Diba? So, tingnan natin. So, dito kasi naglaylo na siya So, tinulak, pero binuhusan din. Diba? Oh, ayan. So, sa part na to, dito, malapit dito yung support natin, sa 0.43. Diyan. Okay, basta malapit dyan, ayan. Tapos, meron ba tayong trend line? So, check po natin. Let's check first. Meron ba? Okay. Ayun. So, meron nga, guys. Ayan, Okay, ayan. So, we have here 1. Okay. 1, 2, 3, 4, and 5. So, sa part na to, tignan natin kung siya ay magbe-breakout. Ayan. So, dapat mag-close sa may taas, ng ating trend line. So, pagka hindi, sideways muna tayo or pullback, Ayan, kay BSC. Ayan. Tapos, kay moving average, 50. Okay, so medyo malayo. Tapos, 100. And si 200. Ayan, so still intact pa naman, 50, 100, and 200. Tapos, kay cloud, okay, so pataas pa rin naman si lower and upper cloud, which is bullish pag gaganyan, Ayan, so yun nga lang, nare-reject dito diba sa ating trend line. So, tingnan natin bukas. Tapos, kay RSI, so dito naman, okay. So, let's wait kung siya ay magre-retest dito, Ayan, kasi may trend line tayo, So, 2 touches pa lang naman. We have 1 and 2. Ayan. Kay MACD. So, kay MACD naman, so, nagda-diverge pa rin, Ayan, si MACD line at signal line. Tapos, higher highs dito sa histogram. Hindi ba? Higher high. So, sa part na to, bullish, kay MACD. Kay volume. So, dito kay volume, so, meron demand. So, siya ay nag-print out ng higher high. So, yun nga lang, risky pag gaganyan, pero tingnan natin, kasi, ayan, possible din, na siya ay mag-breakout bukas, di ba? Ayan. So, pagka nag-print out ng red candle, ibig sabihin nun, so, possible, pullback muna tayo. Pero pagka hindi, syempre, breakout na din, si BSC. So, next po natin ay si
dito. Okay, so pan-topper na lang ngayon si dito, no? So, siya ay losing momentum na pag ganyan. Sa trend, no? Pero sa tunay na buhay, okay, so siya ay nag-hold pa rin naman dito sa ating support. Diba? So, support to series of touches. Yan, diba? So, we have here 1, 2, and 3. So, pagka nag-sell off to, possible dito na yung next. Ayan, kasi meron tayo ditong gap up 7.47. Malapit dito, guys. Diyan. Or, kung siya naman ay mag-hold, possible mag-bounce to bukas dito sa may trend line, ano? Ayan, sa may 7.90 or let's say 7.9. Diyan. Okay, ayan. Diba? Kasi trend line to So, ayan So, tignan po natin bukas, no? Tapos, sa moving average, 50. So, 50. Tapos, 100. Tapos, si 200. Okay, still intact pa naman, 50, 100, and 200. And kay Cloud. So, kay Cloud naman, so, parehas pa namang pataas yung kanya trajectory, ni upper and lower, diba? Pero tignan natin kasi malapit lang sa may sa may resistance, diba? Sa trend line niya. Tapos dito naman kay RSI, so medyo siya ay nag-flip na pataas pero meron tayo ditong resistance na dapat basagin. Okay, around here. Diyan, And kasi based dito sa ating pattern, sa possible, this is inverse head and shoulder pattern. Diba? So, we have here the head or left shoulder. Tapos, we have here the head and we have here the right shoulder. Okay? So, tingnan po natin kung makakapanik, no? Tapos po kay MACD, lower high sa part na to, kay histogram. Tapos, medyo ayan, flat na si MACD line, Ayan, pero tignan pa rin natin bukas. Tapos, kay volume. So, medyo sideways pa rin siya right now. Okay. So, hindi pa siya nagpiprint out ng higher high. Ayan, so wala pa, Ayan, so bounce pa lang to, guys. Bounce or hold. Ayan, kay dito. So, yung next po natin sa AR. Okay, kaya nangyari dito? Tumaas. Ayun, binuhusan na siya, Diba? So, dito kasi, okay, sa part na to, so, bearish na pagka ganyan, Diba? Tapos, sinundan pa ng isa pang red candle, So, based dito, so, check po natin ulit. Kasi minsan, nadadasog yung ating support and resistance, pagka nililipat natin sa ibang time frame, diba? Okay, so dito possible support right here, minor support, okay, dyan. Okay, so dito sa may 0.0027 or 0.0026, so support dyan. So pagka di nag-hold, sell off ulit tayo dito, 0.0023 na doon. Tapos, sa moving average, let's start with 50. So, medyo malayo. Okay, tapos 100, still intact pa naman, 50, tapos 100. Tapos 200. Diba? So, we have here the crossover. Okay, 100 and 200 day moving average. Right here. So, this is looking bullish, Pero right now, siya ay pullback. Diba? Pullback yan pag ganyan. Kay Cloud naman kaya. So, kay Cloud, so medyo pataas pa rin naman. Kaso, right now, siya ay sideways, Diba?
Ayan, kay upper and lower cloud sideways. Ayan. Tapos kay RSI, so siya ay parang hindi na nag-hold sa may support. So support ba to? Check po natin. Okay, so support nga siya, no? So bali sa part na to, ang next support na natin dito na medyo matigas is here. So medyo baba. Okay, sa part na to. Diyan. Tapos kay MACD, okay, super taas. Pero lower high eh. Kay histogram eh, di ba? Lower high. Pero kay MACD line at signal line, so sila ay inosente pa sa nangyayari, no? Kasi nga si MACD is lagging indicator yan. Ayan. So sumusunod lang sila sa may price action. Tapos dito binuhusan din, di ba? So we have here lower highs and lower lows, no? High, lower high, low, lower low, which is a bearish sign, especially pagka nakita natin yan sa volume, no? Ayan. So yung next po natin is so AR, tapos ito si iRemit ba ta? Si iRemit. Okay, ayan, so tinulak na rin to papataas, di ba? So base dito, so i-check po muna natin yung mga support and resistance. Okay. So base dito. Okay. No, ayan. So let's draw. Ayan, so resistance to guys sa 1.6 pesos. So we have series of touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang dami. 9, 10. Dami, oh. Diba? So kayo na ibumilang niya pagka ganyan, ano? Ayan, so 1.6. So what about sa support? So based dito sa kanyang support, edi let's draw, no? So magdo-draw tayo. Let's draw. So based dito, okay, so possible yung support is here. Diyan, ano? Sa 1.45 pesos. O yan, so tignan po natin bukas, no? Tapos meron ba tayong trend? Okay, so medyo di naman siya definite na trend line, ano? O, ayan. Sa moving average kaya 50, tapos 100, tapos 200. Okay, so we have here the golden cross, no? Diba? So we have here the golden cross. So tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. Tapos so kay cloud naman wala. So super taas pa rin, ano, ni cloud. Ayan. So yung next natin si si RSI. So siya ay overbought na. So check po natin yung trend, no? Okay. So sa part na to, siya ay parang nasa resistance na, guys, diba? Ayan, no? Ayan, so na-hit na, no? Tapos next is here. Ayan. So tingnan natin kung tataas pa or siya ay magpo-pullback na rito, no? Kay RSI. Tapos kay MACD, so siya ay bullish, no? Higher high dito sa may histogram, tapos papalayo si MACD line at signal line sa isa't isa. Sa volume, so siya ay meron demand, no? So breakout. Nice breakout, di ba? Ayan. Tapos yung next po natin,
So, I, tapos si Tech. Okay. So, ayan na po. Ayan. So, base dito guys, si Tech is na sa may support, no? So, hindi siya nakapanik guys. So, siya ay nag-retest, pero binuhusan lang din sa may support, di ba? Sa may 7.45 pesos. So, kung siya ay hindi mag-hold, edi sell off to for sure, no? Ayan. So, saan? So, possible dito, sa 7.3. So, meron pala dun, ano? Edi, burahin muna natin itong makapal na support natin na to. Ayan, tapos mag-redraw tayo. Redraw. Okay, so possible dito, series of touches. O, diba? O, yan. So, yung next support is malapit dito sa may 7.3 pesos. Yun dyan. Tapos, meron ba tayong trend line? I-check po natin. Okay, so possible nga doon, ano, kasi we have here, okay, touches. So, 1, 2, 3, 4, 5, and possible 6 dito. Ayan. Tapos, ang moving average, so, let's start with 50. 50, medyo malayo. Tapos, 100. So, okay, 100. Ayun. So, we have here the crossover, no? Kay 50 at 200. Tapos, kay 100 pala, no? Tapos, si 200 naman, ito. So, base dito, siya ay nagko-converge pa rin right now, no? Kahit siya ay binuhusan ngayon. So, tignan natin kung siya ay magsusustain dito sa may taas ng 200-day moving average. Ayan. So, yung next po natin ay si Cloud. So, based dito kay Cloud. So, pataas naman parehas, ano? Si upper cloud and si lower cloud. O, diba? Ayan. Tapos, yung next po natin ay si RSI. So, based dito, siya nga ay nag-pullback na right now, ano? So, pagka hindi nag-hold at hindi siya nag-bounce, edi sell off tayo rito. Okay, around here sa may 60. Diyan. So, tingnan po natin, ano? Ayan. So, para siya kasing trend line, di ba? Since October. So, we have 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos, kay MACD, so, siya ay nag-flip na pababa, no? Si MACD line. Tapos, series of higher lows dito sa ating histogram. Ayan, ano? Tapos, okay, so meron pa ba tayo nakikita rito? Okay, so para siyang ano, bearish divergence, right? So, dito, pababa, lower high, high, lower high. Okay. High, lower high. Tapos, so sa ating price action, higher high. So, we have high and higher high, which is possible bearish divergence pattern. So, meaning, bababa, ano, yung price ni Tech. Okay, pagka nag-play out siyan. O, ayan. Tapos, kay MACD, okay, so nag-flip na rin pababa to, ano? Okay, tapos, lower high dito sa part na to kay histogram. So, medyo hindi siya good, ano? Ayan, kung titignan natin dito kay MACD, si Tech. Tapos, sa volume din, so, dito naman sa volume, wala eh. Diba? So, base dito, okay. So, yung support natin is diyan, malapit dito guys. Diyan, ano? Ayan, tapos nagpo-form siya ng inverse head and shoulder pattern. So, we have here the left shoulder, tapos head and right shoulder. Diba?
Ayan. So, next po natin is si M-wide. Okay, so medyo inaantok ata ako. Ayan. So, dito naman kay M-wide, wala eh, di ba? Para siyang tweezer bottom ba yung tawag doon? So, i-check po natin. Tweezer bottom ba? Medyo ulyanin din po ako sa mga pattern. Tweezer bottom. Saan ba nakikita yun? Ayun, tweezer bottom. Tweezer bottom. Ito ba yan? Check po natin. Tweezer bottom. Tweezer top. Pero kasi dito kay ano ba to? Kay M-wide, siya ay nasa baba eh. Diba? Tapos ayan. Green tapos red eh. Green tapos red. Ayun, eto siya, no? Kaso tweezer top to. So, usually kasi pagka tweezer top, pwede reversal yan pag gano'n na. Ayun, so tweezer top formation is viewed as a bearish reversal pattern seen at the top of the uptrends. Ito kasi nasa baba na eh, di ba? So dapat kasi siya ay makikita natin sa taas. Ayan. So possible ito tweezer bottom yan pag ganyan. So yun nga lang, baliktad yung candle. Ayan, pero still siya ay nasa support, no? So yun naman kasi yung ano doon, mas mahalaga, si support. Ayan. So yung support natin is nasa 8.35 lang. So, tapos i-check po natin kung meron tayong trend dito, no? Sa 1 hour chart. Okay, so i-check po natin. So series of lower highs and lower lows, no? Diba? Tapos okay, sa part na to, okay, so wait lang, no? At medyo nag-adjust tayo ng konti. Okay, series of touches kasi rito eh, di ba? So falling wedge yung ating nakita sa part na to. Series of lower highs and lower lows. So pwede pa siyang bumagsak base dito, no? Ayan. So tingnan po natin kung bababa pa siya sa 8.35 to 8.15. 8.35 to 8.15 pesos. Ayan. Tapos let's go back sa daily chart. I-check po natin sa moving average, no? Si M-wide kung siya ay okay pa ba or hindi. So 50 support siya na yun, di ba? So almost na hit na si 50 day. Tapos 100 medyo malayo pa rito, no? Tapos 200 ayun, so nag-crossover na, no? Si 100 at 200 day moving average. Pero tingnan natin kung siya ba ay maa-align, no? No, ayan. Tapos kay cloud. So kay cloud naman, so flat, okay? Kasi nga pababa, 'di ba? Series of lower lows and series of lower highs. So based din dito sa ating cloud, so siya ay not looking good pag ganyan, no? Kaya kasi nagko-converge si upper and lower cloud, tapos flat pa. Ayan. And sa part na to, kay RSI, okay, so nalaglag na po sa ating support. So this is very bad, no? For M-wide. So yung next support natin dito is here. So dito possible. Diyan. O, diba? So dito, series of lower highs. Okay, high, lower high, lower high, lower high, diba? And series of lower lows. So we have low, lower low, lower low, lower low, diba?
Ayan. Tapos, so sa ating MACD, okay, lower lows pa rin sa histograms. Tapos, nagda-diverge pa rin si MACD line at signal line, which is bearish pagka ganyan, ano? Kay M wide. So, dito kay M wide, wala. Binuhusan na po. Diba? So, ayan. So, hindi na siya nag-hold sa may support natin. So, yung next is here. Support. Diyan. Ayan. So, tignan po natin, ano? Tapos, next is MM. Okay. So, dito naman po kay MM. O, ayan na. So, dito po kay MM, kung papansinin natin, still holding on pa rin sa may support, di ba? Sa may 5.8 pesos. Okay, malapit doon. Ayan. So, okay. So, still, ano pa naman to? Valid pa naman si, ano, no? Si triangle pattern. Descending triangle pattern to, no? So, tignan po natin kung babounce bukas. Ayan, kasi siya ay nasa support. Diba support yan eh. Ayan. So, we have 1, 2, and 3. So, tingnan po natin. This is very crucial, ano? So, make and break to. Si MM. Tapos, ang moving average, 50. Asan si 50? O, ayun. Tapos, si 100. Okay, 50, 100. Tapos, 200. Ayan. So, wala pa, no? Si 200. Ayan. Tapos, kay cloud, so medyo flat kasi nga sideways, di ba? Descending triangle pattern. So, sideways si lower and upper cloud. How about sa mga indicators? So, let's start with RSI. So, bearish, no? Series of lower highs pa rin. High, lower, high, lower, high, lower, high. And series of lower lows. So, we have low, lower, low, lower, low, lower, low. So, tignan po natin kung siya ay magse-sell off ulit bukas. Since wala siya sa may support, no? So, dito kasi support niya sa part na yan. Tapos, kay MACD. So, we have here lower lows pa rin sa ating histogram. Tapos, nagda-diverge pa rin si MACD line at signal line, no? So, dito, kay MACD, si MM is bearish. Ayan. Tapos sa volume, okay, so ano nangyari dito sa part na to? So, medyo nag-hold naman dito, malapit sa may support, no? Pero take note, kasi pagka ganyan, so possible din na buhusan yan, ano? Ayan, so medyo malayo yung kakainin niya. So, from here, tapos dito. O, dyan. So, next natin is si MM, tapos si Cebu. Ayan, so last one na po ito, no? Cebu. So, dito kay Cebu. Okay. So, siya ay nag-pump. Nice. Okay. So, breakout sa part na to. So, from here up to this point, so almost 9%. Diba? Ayan. So, siya ay nag-retest na dito, guys. So, this is very crucial, no? So, we have series of touches. 1, 2, 3, and 4. So, bali sa part na to, so, meron na siyang chance na mag-breakout bukas. Ayan. Since tayo ay merong gap up or gap down dito. Ayan. Diba? So, we have here the gap. So, possible dito may stop yan. Okay, around here. Ayan. Sa may 57 or 56.5 pesos. So, pagka naman hindi nakapanik, edi pullback tayo dito sa may 51.8 pesos. So, dito yun, ano? Okay, sa part na to. 1, 2, and 3. Diyan. 51 point, ano ba to? 8 pesos. Okay. Or 52 pesos na lang, kumbaga, no? Ayan. 52 pesos.
Okay, tapos so what's next? So i-check po natin yung ating moving average, 50. So medyo malayo. Tapos 100. Tapos 200, still intact pa naman, ano? Tapos so kung papansin niyo, so malapit na mag-play out si Golden Cross kay CEB. So this is very bullish pag gaganyan, ano? O, ayan. So next po natin si Cloud. Okay. So based dito kay Cloud, si CEB is bullish, di ba? So pataas pareha si upper cloud at si lower cloud. Tapos KRSI, so meron tayong trend line dito, no? Ayan, so tignan po natin kung magre-retest dito sa my trend. Okay, so dito guys, dyan, around here. Ayan. Tapos kay MACD, so medyo nag-flip na siya pataas. Tapos kay histogram, lower highs or higher low, no? Okay, sa part na to. So tignan po natin kung siya ay magpe-play out si bullish crossover dito kay CEB. Tapos yung last po natin kay volume, kay OBV. So wala pa naman tayong breakout dito, no? O tapos kay sa part na to still sideways pa rin pag ganyan. Ayan. So tignan po natin kasi dapat mag-print out siya ng higher high, 'di ba? Si CEB. So I think tapos na po tayo sa ating part 1, ating top trending stocks. Salamat po sa inyong panonood. See you po sa next video. Bye-bye.